mahilig sa chismis eh. Siguro, ideya niya tong M-Chat. Pero malapit na nga magsimula ang ating drafting phase for this best of one. Once again, this is already the 7th series of the night. Magtatapatan ang Chinese MLBB and Indonesian MLBB for one game only. Bukas na ulit yan. Oo. Alam mo, nakakatuwa na madaming opportunities na nag-overlap yung dalawang koponang ito. Kasi for RRQ and the KVG, apparently, parehas na pagalitan ni Sasa. Si Saksha pati si Sutsujin. Bakit? Kasi daw, kapag naglalaro sila, gustong-gusto nila na maging better because of their hard work. Sobrang strict pala, apparently. Uy. Naging stern Kage si Sasa. Yung pala talaga yung galaw, no? Parang when you are coaching a very, let's say, young team, kailangan talaga disiplina yung una eh. Yun talaga ang foundation sa success ng isang championship DNA. Kapag bago ang team, ang pinakauna mong itataktak dyan ay disiplina. Dahil kung may championship team na walang disiplina, may problema na sa laro. Oo. Tignan mo lahat ng mga naging champion natin. Lahat yan nagpakahirap. The Immortal One chose And me alam to mo, iba talaga vanquish yung the effort and shadow hard work that plague goes this world. through just playing here in front of you. Sobrang dali kasi na Time to excited tayo feel. na parang, mga players. Pero hindi natin alam yung Born effort by thy na wish. binuhos nila para lang makapaglaro sa rep natin. Pero yung effort na yan Ooh. ay babalikan kasi Ayun na. yung Juicin will be picked. Yun ang naging response nila sa Suyo na binigay ng RRQ sa KBG. Mukhang ganun din ang magiging trade-off. The high loss available to take if you are Coach Webby of KBG. Pakiramdam ko oras ng kunin yung high loss. Ayaw mong ibigay yan sa kupunan ng RRQ. Dahil nakita naman na natin kanina no, Kung sa gaano ka-potent. Falcon Esports kung gaano kalupit yung Zushin plus Hylos. So Hylos plus Dagatot Kacha could be the pick here if you're KBG. Hindi mo na rin naman makukuha yung Bruno. Though medyo maiipit yung gold laner kung sakaling yun yung mangyayari. Oo, if not yung dalawang picks na yun, pwede na silang kumuha ng mid laner right now, pang-respond lang dun sa Juicin pick. Pwedeng Aurora, pwedeng Vexana, pwedeng ayun, Valentina. Hilda, open pa nga rin! Sobrang sanay tayo na hindi bukas si Oo Hilda. nga. Hindi ko nabanggit. Pero ayun na nga, the Hilda is the lock-in at ang maganda dito ay medyo maiilang ngayon yung Zushin because of this Hilda. May gagalaw sa kanya at may makakalapit. Yun yung maganda eh. Sure naman na makakalapit tong Hilda. Oo. At kung balibagin man yung Hilda, okay lang. Kasi hindi yan mamamatay. Babapasok lang uli Sa yan ng bush. Oo. Kaya nga, medyo parang, ayan na naman, ang magiging response, Fred rin. Kanina pinili ito ng BTK. That's And true. BTK yung Nagwagi. nagpanalo. Oo, Yes. BTK nagwagi kanina. Most likely, this will be a Fredrin jungle. Pero wag natin kalimutan na pwede rin itong ilagay sa XP lane. At in terms of logic, kung bakit nga ba kinuha itong Fredrin na to, dahil lamang may Zushin sila. Pakiramdam ko yung Zushin na figure out na ng mga teams na isa itong win condition basta nakakadikit yung Yes. lantern sa mga kampi niya. Kaya naman alam naman natin, ang Fredrin ay isa sa mga specialty niya na dumikit sa'yo. Oo. Kaya kapag nadikitan na din talaga ng Juicin ang Fredrin na to, ay hindi yun na parang in a way ang magiging threat lang din the moment na magdikitan to mga heroes na to ay yung Juicin dahil wala man yung high loss ngayon earlier on into the match, hindi pa naman huli ang lahat kasi Oo. pwede pa yung mapili if mabubukas sa second phase ng draft. At ito na nga yung fun fact, no? Mga pinagalitan ni Sasa dati, ngayon ay naglalaro na Sa sa M6. Swiss Stage. Oo. Ayan. Lahat ng pagalit ay sulit, pero mukhang hindi na malalaro ang masungit na si Granger. At naban na nga siya dito. Naging maganda yung mga performance ng Granger kanina. But I wouldn't say it is game-winning. Medyo kanina may 6-0-15 na Granger pero natalo pa rin. Natalo. And that just says a lot sa hero pick na to. Oo, I think sobrang complicated pa at this point in time. Alam mo, ganun talaga yun, no? May mga times na kailangan mo lang i-limit test yung hero. Kaya siya nagagamit sa mga tournament kasi hindi pa alam yung 100% capability. That's true. Pero the moment na alam mo na kung paano siya gamitin through and through, that's the time na pwede mo na siyang spam ng spam. And as for Granger, nandun siya sa experimental stage That's pa. Kumbaga, kaya hindi siya something that RRQ Hoshi is willing to risk. Kaja is also banned out para lang din naman malimitahan yung potency ng Kaja Beatrix if ever man yun yung kukunin dito ng kupunan ng KBG. Mukhang pinipilit na ng KBG na ilagay sa jungle itong Fredrin Uh-huh. by taking away the Phovius as well.
Pwede pa nga sila magtanggal dito ng potentially an Edith or maybe even a Khalid. Agatot Katsa, umiikot dun sa tatlo. Pero pwede rin nilang bawasan yung siguro assassin options. Pero sa totoo lang kasi wala naman na makakasabay sa Suyo eh. And even if meron Actually. silang Joy dito, hindi rin naman mapapatay yung Valentina agad dahil may double dash pa yan. So regardless of whoever they ban, parang solve na sila. Pwede ngang wag na lang mag-ban. Nandun na sila sa pwesto na medyo unstoppable yung tatlo. Ayan ang Hylos, yung ibaban dito ngayon ng ng KBG. Kanina binabanggit mo how wonderful Hylos as well as the Juicin combination is. So ngayon for RRQ, pwede na silang kumuha, I'd say, ng roamer para lang hindi pa Oo. masarado yung fact na EXP pa yung Fredrin at Cho ang kanilang pipiliin. Okay lang. Yung Cho ay parang sobrang depende siya sa kung sino yung gumagamit. That's true. Napaka-depende din. And maganda din na ninakaw nila ito mula sa KBG. Yes. Kasi sa totoo lang, hindi rin naman sure kung XP lane or roam tong Hilda. Ang sure lang dito ay nakakairita ka. At yung the Totoo. Hilda kasi this point, ito yung perfectong XP laner para sa akin. At meron kaya Number mo... one mo yan ngayon eh, diba? Number one ko, hindi, number one ang lahat yan ngayon. Literal, yung damage mo sa single target, kaya mong pumatay ng mage, kaya mong pumatay ng Correct. marksman. Tapos yung items mo, puro tank. Kahit tank build ka. Oo, winawalang hiya mo yung tank, yung marksman, tsaka yung mage ang kalaban. Belerik! Eto na yon boss amo. The Belerik locked in for KBG. And ito medyo weird para sa akin yan. Kasi Palang lugi eh. walang Luigi. And we rarely see it work kapag blind pick pa. So I feel like this is gonna be a Belerik Rome Yeah. and an XP lane matchup against the CC. Quits lang yan. Medyo, lang ako, scared ako for the Belerik kasi if not mag-vengeance siya, for sure flicker. But the moment na mag-flicker siya tapos naka-purify lang yung Juicin, ay, hindi na siya makakawala. As in yung puno, ina-uproot, i-root, uproot, ganun. Well, makikita natin kung ano nga ba ang plano ng KBG. This is a very important game for Chinese MLBB, but the same could be said for Team Indonesia here. Ito yung pinakaunang beses na makikita natin mag-perform ang isang Indonesian team in Malaysia for M6 Swiss. Mamaya may laro pa ang Team Liquid ID, pero ngayon Kingdom ang magpapakitang gilas. It's RRQ Hoshi versus KBG. Kung titignan natin yung draft natin dito, Auntie, ano bang ang mga interesting na pwede nating ma-expect? Interesting kasi kayang-kaya ng KBG kunin yung early stage of the game with the Hilda that they have. And alam mo kung ano pa mas interesting? Naka-flicker yung Hilda, hindi naka-revitalize. Wow! Minsan na lang tayo makakita niyan. Welcome muli sa Land of Dawn for our 7th best of 1 matchup. Once again against between KBG and RRQ Hoshi. Indonesia versus Team China. Si Saksha, opo, Pilipino na import ang ating nakikita na nasa jungle ngayon. Nakikita na natin kung ano nga ba ang capability ni Saksha now that he is in this team KBG between RRQ versus RRQ rather, and nararamdaman na ng mga miyembro ng KBG early pa lang kung ano nga ba yung damage ng lantern flare na nagmumula kay Rins. Pakiramdam ko kaya rin nag-flicker dito yung Hilda ay para mailang agad si Rins. Feeling ko din. Yun yung tipo na bakit Brave ko pa Smite. i-heal para sasapakin ko na lang agad yung Zushin. And as you said, the Brave Smite, ito rin yung isa sa mga nauusong choice ngayon sa Zushin dahil ang nagiging parang item pack dito minsan ay nagbo-brute force breastplate, pero medyo ang best friend dito ni Rins ay yung Cyclone Eye. Nabuhay siya because of the Cyclone Eye habang doon sa baba nagbabakbakan si Bruno as well as si Beatrix. Nakikita natin na lamang ang Beatrix in terms of patsi-patsi ng damage doon sa bola ng Bruno. But understandable yan ngayon kasi si Saksha kukunin ang natitirang neutral camp dito ni Sutsujin. Hindi na yata makukuha ni Sutsujin. Ito, he will not be able to reach level 4 kapag di niya ito nakuha. Ito na nga yung sinasabi natin, walang retry ang parehas nating jungler pero mukhang KBG ang mauunang mag-setup doon sa turtle. And this is really important for KBG. Lamang sila sa mga turtle fight basta makakapit si Tracy. Correct. They do have that Belerik ultimate.
pwedeng-pwede silang makakita ng malupitang Wrath of the Triad. Yes. But RRQ Hoshi, kailangan lamang nila magpa-level 4 muna. Feeling ko si Idok or Idok ay kailangan munang makakuha ng Way of the Dragon. Pero here comes Rins with the Crimson Beacon. Ito na yung binabanggit natin na bibit-bitin at bubuhatin, uproot, na-uproot. Yun ang nangyayari doon sa, kumbaga, puno kasi si Beleric. Oo. Tapos ang ganap dito nitong si Rins, siya yung ano tawag sa ganun? Yung ganun. Basta Ewan ko, yun. Crane. Ako, Crane. ang aking paboritong laro sa arcade ay yung may mga Oo, statue. oo. Pagka nakikita ko si Zushin, parang ginaganon lang niya lahat. Pero yung kay Zushin, kumakapit. Totoo. Tas sure. Sure. Kasi sa arcade hindi. Sa arcade, hindi. 50 na nagagastos mo, hindi pa rin nakukuha. Pero ito, Turtle, sinimulan na ng RRQ Tracy. Nasa angulo naman, Wrath of the Dryad is available at binubuhat-buhat na nga lang siya dito ni Rins. Mo ang KBG naman na makikipagsayawan sa RRQ. Habang si Idok ay maboburst down ng konti. LMU may hawak na Curtain's Call. Oo, binubuhat na nga dito nitong si Rins. Itong si Tracy, hindi pa yata siya makakasa ng kanyang Wrath of Dryad. Makukuha na nila yung Ayun, turtle, pero ito na yung Wrath of Dryad. Nakumonekta sa 4. Tapos isa-isa nang nawawala ang mga member dito ng RQ Hoshi. Pero sabi nila, hindi pa kami tapos. Si Wind Return, sinubukang mag-flicker in. Papapabagsak doon si Idok. Tapos nandito na din si Suchujin to the rescue. Double kill coming from Rins. Tapos napap-flicker in pa siya. Si Belexi, susubukan niyang bit-bit kaya naman babagsak ang Beatrix in the hands of Skylar. Ang ganda ng ginawa ng RRQ Hoshi doon. Medyo napasubo nga Bilis. lamang ang Keypest Gaming. Nakuha naman na nila yung turtle. Pakiramdam ko tama yung naging call ni Saksha. Yep. Back na tayo, nakuha na natin yung turtle pero medyo nagstay ang ibang mga kampi niya dito. Kaya naman nakita nating nag-overcommit ang KBG at dahil dyan nakakuha ang RRQ Hoshi ng 1,000 kalamangan. Isang ganong mali pa and potentially makukuha na ng RRQ Hoshi yung early to the mid game. And this is a Bruno. Inahan Skylar pero Tracy magandang pwesto. Wrath of the Triad, ilista mo na, boss. Napakagandang flank mula sa KBG. Ang ganda din, hindi na nagmamatter dito yung sinasabi nating espasyo na kailangang makuha ni Tracy to be able to cast that Wrath of Dryad kasi yung flank niya was more than enough to be able to catch Skylar off guard. Hindi na nga nakapag-flicker si Skylar kasi medyo matagal yung animation ng pagkakastan doon sa Wrath of Dryad and napaulanan pa siya doon ng Bennett's Rage nitong si Belexi. Sa totoo lang, kahit nag-flicker siya doon, feeling ko patay pa rin eh. Aabot yung Wrath of Dryad doon sa kaduluduluhan, tas masasayang pa yung flicker niya. So that was si flicker na hindi Save, niya ginamit. yeah. Buti na lang, sinave na lang niya. But for Keypest Gaming, mukhang timing is real para kay Tracy. Hindi niya kinailangan mag-burn ng kahit ano doon. No need to revitalize, no bonus movement speed lang, sapat na. By the way, may bonus movement speed kasi First si skill. si Beleric, kaya din siya nakakapwesto ng ganun. Yeah, yung kanyang Ancient Seed. Ancient Seed, oo tama. Oo, yun. Ay, hindi. Oo. Nature Strike. Yung Nature second skill. Strike. Yun yung may added movement speed for this Beleric. Ngayon, kakailanganin ng kupunan ng RRQ Hoshi ng Yo-Yo na nagmumula kay Dairen considering na lamang ng level si Saksha against Tsujin. Hawak nila ang Ayan na turtle. naman. 5 laban sa 5. Yung Wrath of Dryad hindi pa din nakakasa. Ito na, kinasana. Walang tatamaan. Pero si Idok nandun sa likod. Tapos nandito na din yung Crimson Flare. Si Tsujin pa din makakakuha ng turtle. Tapos yung KBG, isa-isa nang nagbaback away. Sinusubukan nilang mag-back. And this is the right call. This is the call that should have been made kanina nung nag-turn yung RQ Hoshi sa kanila. Turtle makukuha ng RQ Hoshi. Ang mid lane naman turret ang sunod na objective dito for Indonesia. Pero mukhang makakadepensa naman ang kupunan ng KBG. Mapupoke lamang si Nabubuhat Wind talaga. Return pero mukhang bubuhatin na naman dyan na knock up na rin. Ang Bruno ay napakasakit. Astas na solo kill pa si Saksha. KBG scrambling right now in front of RQ Hoshi. Ang tanging nakuha nila doon ay Torres sa baba and things are not looking good. Ang grabe no, na solo kill ng CC, yung isang yung ultimate, yung jungler, tapos makakadalawa pa siya, kaya naman killing spree galing kay Dairen. Ito na nga yung damage output na nagmumula sa Yo-Yo Blitz plus Curtain's Call. Kung hindi nyo man po alam, yung Curtain Call kapag kinast siya, magkakaroon ng added attack speed, tapos masisipa pa nga dito si Tracy, Wrath of Dryad, Ayun na. ikakasa niya, pero si Idok lang ang tatamaan habang nandito si Rins, tinatarget si Belexi, habang nandito lang din si LMU, susubukang buhayin ang kanyang makakampi, pero si Tracy ang babagsak. 4 laban sa 3. Ngayon ay 4 laban sa 2. Kokonekta yung Renner's Apathy pero hindi sasapat ang damage na meron siya. Si Saksha susubukang kunin yung orange buff habang si Tsujin
kukunin lang naman ang espasyo para makuha nila ang mid lane. And mid lane na ata ang sunod na objective dito for RQ Hoshi. Kanina pa din sinusubukan kunin ito pero hindi naging sapat ang kanilang damage. The wave clear is still there para naman sa Keep Best Gaming. Sadyang hindi lang nila masyado nalalapag ang kanilang bawas at hindi nila nahanap yung mga target na gusto nilang hanapin. So far, ang nagiging choice of ultimate dito ni LMU ay ang Curtain Call na nagbumula dito sa CC. Medyo weird na yun ang kanyang inukuha pero sa totoo lang, yun lang naman ang choice niya, pati na rin yung Way of the Dragon. Oo, pero This mahirap. is definitely not one of those games na masaya yung Valentina dahil konti lang ang pwede niyang makuha. Oh, and if not that, yung Crimson Flare for Rins, pero hindi niya kasi nakikita. Flicker lang yun eh. Oo, hindi niya nakikita din kung saan nakapwesto si Rins most of the time, kaya nahihirapan siyang tignan. Ito na nga yung buhat. Ito na yung buhat na ginagawa dito kay Tracy. Masisipa pa nga dito si Nako. Saksha. Makakancel lang din naman yung second half ng animation ng Way of the Dragon, pero hindi magiging sapat. Yung Vengeance, sinatake yung damage output na nagmumula kay Belekshi, kaya naman dalawang member na ng KBG ang nawawala. Napapatipi-tipi na nga Ayun dito na. ang RQ Hoshi. Ginagangster na ng RRQ pero Rins low HP. Skylar with a flicker at mukhang uubusin na nga dito ang KBG. Si Winterturn na lamang nakitira. RRQ Hoshi able to take down that mid lane finally. At mukhang may 1v1 pa nga dito. Winterturn isang sapak na lang kay Skylar at si Skylar ay babagsak. Pero ang trade-off ay nandyan pa rin. Almost a wipeout. Kakaspawn lang kasi ni Tracy at Saksha. Oo, but at least for KBG, hindi kakayanin ng RQ Hoshi na i-burst yung Lord ngayon kasi kakailanganin nila si Skylar bago nila magawa iyon. Legion Sword, dalawang Legion Sword pa Blade of Despair na nga rin dito si Belekshi. Hindi pa natin masyado nararamdaman yung damage output na nagmumula sa kanya kasi ni-rush niya yung Malefic Gun. But without the gold lead na dapat meron yung Beatrix as early as now, medyo mahihirapan silang paganahin. Yan. Medyo mahirap talagang paganahin yan. Pero nandyan na nga yung BOD ni Bilexi. Si Skylar naman patapos na rin sa kanyang Malefic Gun. Naman nandyan na nga ang new Trinity of the Marksman. Mainly kay Bruno lamang. Idok, magpapakitang gilas lamang. Ganito po mag-chow. At alam mo nang magaling yung chow kapag Oo. nanginginig-nginig. Totoo. Yung may... Yung umaamba-amba na umaamba na gano'n. Ibig sabihin, marunong mag-chow. Pag nakakita ka ng chow na naglalakad lang ng diretso, Hindi yan hindi pa magaling yan. Oo. Hindi pa magaling yan. Kailangan marunong jumapeke ng ano. Tingnan nung- nyo, si Renny J, Ganon din yun. si Brusco, Si Brusco. yung gumagano, Si Brusco yung pinakamalupit pumeke ng play eh. Grabe. Nakakatakot yun yung umaam. Oo. Ganyan. Ayan, yung nanginginig-nginig muna. Ganyan mag-show, guys. Hindi pwedeng pa-sticker-sticker lang. Walang Oo. pinapatunayan yung record. Oh, yan, aba. Oo. Tamo, nakakatakot yan na kung ikaw yung KBG, masasayko ka dyan eh. Totoo. Hindi mo alam kung mag-flicker Jeet Kundo ba. At sa ngayon, Suji ang papasok. Crimson Beacon nagamit na dito ni Rins. Nandito nga yung Crimson Beacon, mapabuhat nila dito si Tracy. Masasapak pa doon ang kanyang ultimate pero hindi na yata magiging sapat. Mabubuhat na naman dito si Wind Return. Dalawang member na nila ang bumapagsak. Medyo napalalim yata doon yung Flicker plus Jeet Kundo combo ni Idok. Pero okay lang yan, Idok. Kasi all is well for RRQ Hoshi. Susubukan nilang papagsakin. Skylar! Yung mid lane, mapapapagsak ni Skylar. Si Saksha, mabubuhay pa din siya because of the Husk loss. Tapos nandun na lang din, nagpaulan Rins! na kanyang mga bomba. Pero nandun, nabuhat ni Belekshi. Tapos nabagsak na din si LMU. Kaya ngayon yung Lord, nag-iisa na lang dumedepensa si Tracy laban sa tatlong miyembro dito ng RRQ Hoshi. Winter Turn, buhay na din. Pero yung Curtain Call, nandoon, mabubuhat na naman ni Rins. Kaya naman monster kill. 7 seconds bago mabuhay si Saksha. At yung minion waves ngayon ng RQ Hoshi ang kailangan nilang problemahin. May retry pa naman dito si Saksha. 5 seconds para kay Bilexi. At andyan din na si LMU. Mukhang makakasurvive pa naman ang team ng Keep Best Gaming. Maliban na lang pag napitas dito si Idol Saksha. Oo, susubukan pa nilang i-end pero yung Bennett's Rage will be enough to clear out those minion waves. Grabe yung mga bola na nagmumula kay Skylar. Kung may yo-yo-yo-yo, may bola-bola-bola. Oh, diba na, Nako. gusto ko na tuloy kumain. Ang dami mo nang nabanggit na pagkain. Pero sa lahat ng pagkain na nabanggit mo, feeling ko, auntie, hindi Ano? naman pwedeng kainin yung yoyo. Pagka, parang, pag kumain ka ng yoyo, may mali Mahirap na. nga, mahirap, na. mahirap, Shoutout mahirap. sa mga batang sinubo yung yoyo nila dati Oo. matapos mong
ipagulong-gulong. Winok na dog mo, tapos nirekta mo sa bibig mo, kadiri ka. Solid ka. Solid, Solid ka. Ayan na. Ibig sabihin, madami ka nang inaalagaan sa bibig mo ngayon. Natawag dyan, nagbibuild ka ng immunity. Tama. Start it young. Dapat bata ka palang kadiri ka na para lumaki kang may resistensya. Tama. Ay, ganito, tingnan natin kung may resistensya ba ang Keep Best Gaming dahil ang Lord ay magsaspawn na. This is already a Luminous Lord. Yep. Sakto. Hindi pa. Tol, hindi pa to Luminous. Hindi pa. RRQ, pahingayin nyo Uy, muna. Tama na. Pag-raw sa player nyo Saglit muna. lang. Ano ba, Skylar? Tigilan mo Saglit muna. lang. Oh, ayan saglit na. lang. Oh. Oh. Ayan. Ano ba, Ano ba, Skylar? Skylar? Hindi pa yan Luminous. Oh, saglit, saglit, Oh, saglit. saglit. Oh. Ayan. Oh, Pwede na. Pwede na. Ayos, ayos. And RRQ Hoshi, mukhang Luminous Lord is secured at patience is a virtue. Hinintay naman nilang lumaki bago nila sinecure. Bago nila binakbakan yung Lord. Ang ganda ng pwesto ni Idok. Wala yata siyang masisipa. Pero si Pinexi ang hinanap niya. Yung Wrath of Friday kakasako connect sa dalawa pero hindi yata magiging sapat yun para mabuhay yung mga member nila. Killing spin na si Skylar tapos isa-isa nang bumabagsak ang mga member dito ng KBG. Si Wintertoy nakita doon ay Skylar, si Sutsuji napapa-flicker na lang. Triple kill coming from that Bruno habang umaabante pa sila kasi ang kaharian ng RRQ Hoshi mukhang sila ang magkakamit ng pagkapanalo in this day number 1 of the Swiss stages. At nirekta na nga ng RRQ Hoshi, denying the upset victory coming in from KBG. Sila pa lang ang mga favorites na nanalo ngayong araw na to. Magpasalamat kayo, Indo fans.